I'm Paula. I'm Pam. And we're 2P6! Good morning. Ayun. Kung makapag 2P6 kala mo, alam nila kung ba't tayo nandito. Oy, good morning nga pala. Ayun. Explain natin kung bakit tayo nandito. Bakit nga ba tayo nandito? Kasi, wala. Gusto lang. Hindi. Naisip namin na since mahilig kaming magkwentuhang magkapatid, why not i-share namin yung aming intelligent conversations to everybody? Diba? Para malaman nila kung gaano kami ka-smart. True. Ganon. So, ayun ang reason ba't kami nag-start ng podcast. Tsaka every time talaga na nagkukwentuhan kami nito ni Paula, naiisip ko na sana naririnig ng iba, ng mundo. Kasi sobrang funny talaga namin. Tapos sobrang smart talaga namin. Tama. You have no idea. Ang first trait talaga namin ay smart. Bukod sa funny. Ayan. So, ayun ang aming reason why. So, bala na kayo. Kung ayaw nyo, di ba? Oh, diba? True. So, ang first episode namin, explain ang first episode. Anong gagawin natin today? Ang first episode, dahil nga introductory, di ba, hindi nyo pa kami kilala, magpapakilala kami dito. So, ang gagawin namin ay mag-a-answer kami ng slam book question. O, explain bilang elder millennial. Bilang elder millennial. Explain natin ano ang slam book. Kaya ang slam book ay ang sinaunang Facebook, makabata, kung saan mag-a-answer kami ng mga biodata questions lang siya essentially. Pero meron ding mga confidential kemerot dito. At hindi makakalimutan syempre yung page for the dedication sa may-ari ng slam book. Nung panahon namin, ito yung isa to sa mga magagandang gifts na pwede nyo ibigay sa friends nyo, ganyan. Tapos papasagutan sa mga close friends, ganon. Pang remembrance siya, ganyan. Tama. Yan ang tapings namin nun. Ayun. So yung mga Gen Z dyan, baka di na kayo makarelate. Kasi na talaga, kita nyo yung pages nito, paluma na talaga. Ito na, Bubi, pa nga kinain na kayong pages. 2 dekada na to na buhay, guys. So, kung di kayo makarelate, baka meron pa kayong ma-order na ganito. Hanap kayo. Sa mga online shops. Masaya siyang gawin. Ibibigay mo to sa mga friends mo, close friends. Tapos, sasagutin nila, tapos magde-dedicate sila sa'yo ng message. So, meron siyang 3 parts, about me, confidential, mga crush, ganon. Tapos dedication. So, ang gagawin namin ngayon, isasagutin namin yung mga questions dito para para malaman nyo lang. Intro. Para malaman. Baka rin kasi hindi namin alam sa isa't isa. Pwede rin naman. Baka discover. So, yun. Magsistart na tayo. Again. So, ang first question, of course, syempre kung biodata to, syempre may name. State your name for the record. My name is Pamela Treja with a Z, S. Castro. Ako naman ay si Paula Bianca S. Castro. Next, nickname. Pam. Yung totoo. Yung iba mong nickname. Nung makabata kami, ang tawag sa akin ay Atep. Okay, dapat ate lang talaga siya. Yung mga kapatid ko, since mga mas bata, bulol pa, may extra T sa dulo. Kaya Atep. Yan, yes. Pam, Atep. Ayan. Oo, pero ate lang naman din growing up. Syempre, pag lumalaki ka na, nakokorek mo na din. Ayun. Ako, ang nickname ko talaga ay Paula. Paula talaga siya. Pero, nung dati, growing up, Paula talaga ang basa kanya. So, parang ang tawag sa akin is Pau. Tapos, nung na-enroll ako sa international school, sabi sa akin nung advisor ko, no, it's not Paula, it's Paula. Sabi niyang ganon. Doon mo pala nalaman? Okay po, yes, it's Paula po. Di Paula na lang. So, huwag niyo ako tawagin Paula kasi magagalit yung teacher ko nung sa grade 7. Tapos sa bahay, ang tawag nila sa akin is Yang or Biyang. Galing naman yun sa second name ko na Bianca. So yun. So si ate at saka sila kuya, ang tawag nila sa akin ay Yang. Yun. Okay, next. Address. Kaya dapat ba natin ilagay ang address dito? City na lang, city. Para niya kay... Ako naman ay isang Las Piñas. Sa Las Piñas. Totoo ba? Yun ang tawag sa mga taga Las Piñas Aero. Hindi ko alam. Pero, hindi ko alam. Basta, kinlame ko lang na ako ay isang Las Piñas. Pero sa Las Piñas po ako nakatira. Pero we grew up in Taguig City. Kaming Taguigenya. Ayan, original Taguigenya. Born and raised
Talaga, ikaw din na ba? Oo. Kalokohan ka eh. Tagig. Tagig. Okay. Birthday. December 9. Year review ba? Ano ka ba? Isa ka ba sa mga ganong tao? 1989. Okay. Ako ay December 2, 1992. Ako din, hindi ako masyadong sa age. Bala kayo dyan. Hindi naman kayo sinasaktan ng age ko. Tama. Dahil tayo ay both December, ang zodiac sign natin ay Sagittarius. So, alam mo ba na merong meron silang tinry na isingit between the Scorpio and Sagittarius yung starting with O. Oo, yung Ophiuchus ba yun? Kaso hindi siya nag-work, I think, kasi wala namang nag-claim. Okay. Pumasok ako dun sa Ophiuchus na yun. So, no. Sagittarius for me. Meron ba tayong alam na parang hindi kasi ako mahilig sa mga astrology. Ang alam ko lang ang mga Sagittarius ay mga born leaders. Yeah! Team leader lagi yan sa college. Oo. Tama, di ba? Mahilig ako magbasa-basa ng mga ganyan na, yun nga, born leaders nga daw, ang mga Sagittarius. Kasi mga daw yan, mga free spirit na... Oo, diba? Mga adventurous daw sila. Correct. Kaya sila, parang fit sila sa mga leadership na roles. Correct. Pero parang mali ako mali ako ng mga Sagittarius kasi hindi naman ako ganun ka-adventurous. Pero born leader ka. Born leader, of course. Okay, phone number. O, kita mo wala pang cellphone dito. Wala cellphone. Kasi na-invento yung cellphone. Parang landline ang hihingi dito, guys. Landline. Pero syempre, hindi natin yung i-drop. Unless, magsisend kayo ng G. Lalagay na lang namin yung QR code somewhere. Pero yun, hindi namin ilalagay dito. So, skip na natin yun. Ayun, taray. Ito lumalalim na ang mga tanungan. Ang next na question ay ambition. Talaga? Nasa yan? Ambition. So tell me about yourself. Okay. Parang ang tanda ko na parang magkaroon pa ng ambition kasi feeling ko na-achieve ko na. Charot lang! I-share ko na lang yung sinulat ko dito. Ambition dati, nung bata ako, is to be a doctor. Yun talaga. Kasi syempre, ewan ko, kasi nung mga bata kami, feeling ko, limited lang yung choices ng ambition. Hindi, yan? Asian family yan. Yung may mga yung mga dugtong lang sa names, yung pwedeng maging ambition. Yung pwede, kung hindi lawyer, doctor. Kung hindi doctor, engineer. Mga ganyan. Ganyan. Police, ganyan. Policeman, ganun. Ambition ko, siguro na lang, maging masaya. Grabe! Pero totoo yan, yung maging masaya na in whatever you're doing. Kasi ang dami mong pwedeng gawin, di ba, sa panahon ngayon. Gusto ko lang maging masaya sa lahat ng ginagawa. True. Okay. Ako, ang ambition ko talaga dati nung bata ko ay maging Japayuki. Naalala mo to? Lagi itong sinasabi sa akin ng daddy. Yung daddy ko, lagi niyang sinasabi sa akin, mag-Japayuki ka na lang, gano'n. Hanggang sa natanim na sutra, explain mo muna kung ano yung Japayuki. Baka dito sila makarelate. Basta someone na nagtatrabaho sa Japan. Parang entertainer. Entertainer sa Japan. Sa Japan, gano'n. Tapos, nung panahon ng daddy ko, usong-uso ang mga Japayuki. So, gusto niya maging Japayuki din ako. Siguro biro-biro lang yun. Biro-biro lang. Pero, ako, alam ko na talaga from the start, gusto ko talaga maging accountant. Talaga? Kasi as early as grade school, ganyan? Mga siguro, grade 4, grade 5, ganyan. Pero syempre, nung prep, gusto ko maging singer. Di ba? Alam mo naman talaga singer. Pero nung sinabi ko rin yung, di ba, yung pag-graduation ng prep na, when I grow up, I want to be a doctor din ako bilang competitive ako kay ate. Kasi parang pakiramdam ko noon ng favorite na naman siya na naman ng matalino. Kaya dapat ako din, matalino din yung gusto ko. Pero nung maalam na ako, like grade 4, grade 5, ganyan. Alam ko talaga gusto ko maging accountant. As in, by hook or by crook, kahit anong sabihin ng nanay ko at ng kahit sinong tao. Accountant, gusto ko talaga maging accountant. So as early as grade 4, alam mo na yung idea ng accountant? Oo, kasi parang nakwento ata ni daddy noon na parang yun nga yung course niya nung college. Ganon. Tapos parang ang parang ang saya naman maging accountant. Kasi pakiramdam ko nung bata ako,
Hala, pagkakaunt ano, kasing yaman din ako ni Daddy. Yun naman talaga. Hindi pala ganun, guys! So, newsflash sa mga nag-auntancy. At least hindi agad-agad. Hindi naman agad-agad. Tama naman. Pero ayun, tama din yung sinabi mo, no, na ang ambisyon na lang talaga ng mga tired millennials ay maging masaya. Tama naman yan. Sa lahat ng generation, dapat masaya kayo. Kahit yung mga nanay at tatay yung Gen X at Boomers, pasayahin nyo sila. Ala, naiyak na. Pero, ayun guys, ayun ang pinakasimpleng ambisyon na pwede namin impart sa inyo. Pero pala kayo, kung ano gusto nyo. Gusto nyo maging lawyer, engineer, go! Tama din naman yan. Hindi rin naman namin kayo pipigilan. Okay, next tayo, hobbies. Taray ng hobbies. May hobbies ka pa ba bilang tired millennial? Kung sa totoo lang, wala na. Kasi hindi mo na talaga siya maisisingit sa dami ng ginagawa mo. Pero kung hobbies talaga, ever since, simula pa nung natutunan ko kung ano ba yung hobbies. Gusto, magbasa talaga. Yun talaga yung bet na bet ko. Bukod sa mangolekta ng libro na babasahin, yung magbasa talaga. Tapos mahilig din ako dun sa mga artsy na, although hindi ko siya natatagalan, yung mga cross-stitch, mga ganyan, mga diamond painting, anything creative that you can do with your hands na nakikita mo ngayon sa TikTok, baga, ang dami. Yun talaga yung mga trip ko na hobbies. Same. Alam mo, yan ang hobbies ko. Siguro dahil naano din ako sa'yo, kasi nga, hindi ko alam yung mga hobbies ng mga kapatid ko, ikaw, tsaka ni Kuya. Hobbies ko na din. Kasi merong era na ang hobbies ko, Beyblade at Tamiya. Kasi yun ang hobbies ng Kuya. Tapos, ang hobbies ko naman minsan, cross-stitch. Ganyan. Tapos yung mga magagawa ka ng bracelet, mga loom bands. Loom bands. bracelet. Pero nakaka-enjoy yung ganong parang mga creative things nga. Paint by numbers, ganyan. Kasi parang sa utak ko, hindi siya ganun ka-creative na gumawa ng something beautiful. Kailangan may pattern ka. So, cross-stitch, paint by numbers. Actually, yan yung mga, hindi siya nakaka-pressure. Correct. Yun nga lang, matagal siya gawin. Kailangan ng consistency. Kaya ayun, yun ang hobbies ngayon. Bukod doon, matulog talaga. Counted ba yun as hobby? Kasi as a millennial na puyat, oh my God, 11 years na akong puyat. Graveyard shift. Night shift siya for 11 years. Oo, graveyard, night shift. Pero yun hindi ko yun sinisisi sa ibang tao na, kasi graveyard ako. Hindi ako ganon. Kasi ako naman, pinili ko yun. At mas gusto ko talaga siya since prefer ko mag-night shift. Pero yun nga, kung may chance na matutulog ako. Versus mag-cross-stitch, matulog. Oo, siguro cross-stitch ako para kunyari may pang work-life balance ka. Ganun. Kunyari, tatanong ka ng boss mo, ginawa mong weekend. Imbis na sinabi mong natulog ka lang, cross-stitch po ako. Diba? Ayun, yun ang pwede nating excuse sa mga boss. Next, sports. Skip. Baka naman meron. Well, ngayon, wala na. Kasi aminin natin, hindi na kaya ng tuhod natin yung sports na yun. Tama. Lalo pag may gout ka na. Dahil wala kang gout na. Hindi, aminin natin. May gout ako, pero hindi pa siya nag-flare ulit. Ang last flare niya ay 2016. Okay. Kasi magda 10 years na. 10 years na. At least, diba? Lapit ka na maging gout-free. Sana nga maging gout-free na. Pero ako talaga, ang gustong-gusto ko na sport. At kung lalaroin ko man siya ulit ngayon, willing ako, badminton. Yun talaga yung gusto ko. Kita mo, same na naman. Kasi nga, as a person na talaga sa ate at kuya, kung anong gusto nila, gusto ko din. Kasi wala akong sariling utak. Kala ko nung talaga. Pero yun, badminton. Kasi hindi ko alam parang lahat nga talaga ng hobby, lahat ng ginagawa ng mga kapatid ko, ginagawa ko din. Kasi siguro competitive ako in a sense, or talagang ginagawa ko lang yun para magustuhan nila ako as isang kapatid. Pero yun, badminton din. Tapos billiards, di ba? Billiards, oo. Sport ba yun? Pwede na. Ika-count ko yun as sports kasi... Gagi, ML nga, sport na eh. Tapos billiard, yung bilangin. Sa amin counted ang billiard. Pero okay lang din naman kung ayaw niya. Very linyahan ng people pleaser. Okay lang naman din kung ayaw niya. Okay lang, walang problema. Ay, pero alam ba, kwento ako sa'yo, nung grade 7. First, new student ako na nasa international school. Tapos, first day yun ng PE.
Tapos sabi nung teacher namin, ang parang kasama siya sa introduce yourself na what's your favorite sport. Nung sinabi ko na billiards, pinagtawanan ako ng buong klase. Well, as a kid noon, parang sabi ko... Or baka akala nila ang billiard ay street sport, ganun. Parang siguro sa kanto-kanto lang ganyan. Kasi nung time na yun, kasagsagan ni Efren Bata Reyes Bakit hindi nila kilala si Efren Bata? Kasi nga, pinapanood nila ESPN. Cable. True. Tayo na naka-IBC 30. Hindi nabutan yan. Sorry. Okay, move on. Ay, ito na. Sa'yo, very relatable. Book. Favorite book. Ayan, favorite book. Bilang ayun nga, mahilig ako magbasa. Favorite book of all time, ito, hands down, Da Vinci Code. Sorry, mami, pero Da Vinci Code. Yun talaga, pinakagusto ko. Kasi, doon ako na yun yung unang book na sobrang nabilib ako ng bongga. Na tipong naiyak ako in bit. Alam mo, lahat ng feelings. Oo, roller coaster of emotions talaga siya. Lalo sa akin kasi di ba tayo, Roman Catholic upbringing kami. So, as in hardcore, Catholic, alam namin lahat about Bible. At saka Catholic school kami. All throughout hanggang college. So, ayun, kaya gusto ko siya kasi parang parang twist siya dun sa belief system na meron ka. Although, hindi ko siya tinake as parang true, offensive. Or fictional siya. Alam siya, work of fiction Doon ko na-believe na, oh my God, kaya mo palang mag-twist ng something real in the world into something na ganun ka, na mukha siyang totoo. So, dun ko na talagang, ang galing. Yun talaga, yun, favorite book of all time. Although marami akong nabasa, marami din akong nagustuhan na books, pero yun talaga, uulit-ulitin ko, Da Vinci. Okay. Wala akong ma-share. Pero may era ka na nagbabasa ka, di ba? Kasi nga, ako. Nung nakita mo na nagbabasa ka, basa ka din? Kung nagbabasa ang ate ko, nagbabasa din ako para maging relatable ako. Hindi ko talaga alam. Pero ngayon, alam ko na sa sarili ko, hindi ko talaga siya na-enjoy. Pero, meron ako, nag-try ako, tapos siguro yung, hindi siya favorite, pero yung pinaka-nabilib ako na storytelling talaga is Gone Girl. Kasi yun, binasa ko siya, tapos sobrang, ang galing naman nitong isip naisip niya yun na yung ate na wala. Tapos so, na-compare mo siya sa movie? Sa movie, oo. Tapos, although yung movie maganda din naman, pero yung book kasi ang daming nangyari dun sa book. Hindi ko pa nabasa yung Gone Girl compared sa movie. So, yun lang yung pinaka-naalala ko na parang nabilib ako kung paano niya kunento yung Tsaka as someone na very mahina ang creative mind, hindi ko ma-imagine sa utak ko. So, wag na lang, yun na lang, Gone Girl. Kunyari, relatable ako. Ganon. Ayun, kadugtong author. Tinan mo author nun, di ko alam. Wala na lang akong author. Gillian Flynn. Gillian Flynn. Ate Gillian, galing mo. Syempre, Dan Brown. Pero marami yan. Pero syempre, Dan Brown tayo. Okay. Music ang sunod. Siguro genre to. Genre. Ng music. Ako, ang favorite ko talaga. Alam, mabubuko tayo talaga dito. Nadedemon tayo. Okay lang yan. Hip-hop! Hindi. As in Pinoy hip or any kind of hip-hop, basta hip-hop? Hindi. Kasi ang gusto ko lang na rapper, si Glock 9 talaga. As in, lumaki ako na, kala mo naman, shout out mo si Glock 9! Gusto ko mag-guest. Hindi. Parang, nung bata ako, naalala ko, parang, sobrang nabilib ako sa mga songs niya na, nung time na yun, wala pang internet, guys. Tapos, grabe, sobrang tanda na natin. Pero, may internet naman nun, pero hindi kasing bilis. Yung mga, dial up. Kailangan meron kang card. ISP Bonanza. Kapag may tumawag sa phone, aawayin mo yung sumagot kasi mag-disconnect ka. Tapos, doon pa kami sa office ng daddy namin nag-internet. Syempre, ang mga tumatawag, mga business, contacts niya. As in, hello, baba, ganon, kasi nawawala yung internet. So, hindi siya easily accessible, kumbaga, nung time na yun. So, ang ginagawa ko, tapos nung time na yun, CD pa, guys. Hindi stream, walang Spotify, as in CD. Tapos, yung lyrics ng mga songs, ng mga rap, syempre, hindi mo siya makukuha online, di ba? So, sinusulat ko siya. As in, sinusulat kamay ko siya. Sinusulat kamay ko siya. Tapos, para alam ko kung ano na yung lyrics next time. Yun ang ginagawa ko. Tapos, naalala ko noon, syempre, Walkman pa noon, di ba? Tapos,
nauso na yung CD. Discman. Oo. Tapos, si daddy, ayaw niya akong bilan ng CD, nung Discman, kasi ang mahal. Mahal. Tapos, naalala ko, binigyan niya si mama ng credit card, ng parang supplementary credit card. Tapos, sinabi ko kay mama, bili mo ako ng ganito, ganyan. Si mama bumili? Oo, si mama bumili ng Discman. Tapos, hindi namin sinabi kay daddy, kasi ayaw nga ni daddy. Tapos, pag uwi namin, may Discman na ako. Tinatago ko pa, as in nilalagay ko sa loob ng cabinet ko para hindi makita ni daddy. Yung ending din naman yung card, makikita, yung SOA, makikita. Tapos nung nakita na ni daddy, sinabi niya sa akin, asan yung Discman mo? Sabi ko, Discman, wala akong Discman, gano'n. Hindi, nakita ko, binili ka ni mama ng Discman, gano'n. Tapos yun, kaya parang dun ako naano sa mga Tagalog na mga rappers. Kasi syempre yung mga pirated na CD, no? Oo. Sama-sama silang mga rappers. Actually. So, hip-hop talaga, Pinoy hip-hop and specifically kay Glock 9. And bukod lang talaga sa mga malulungkot na kanta, yung mga ballad-ballad, ayoko ng mga ganun. Gusto ko yung mga upbeat, pop, R&B, mga ganyan. Mga pang-sayaw-sayaw ever. Yes. Ikaw, anong genre mo? Kung ikaw, ayaw mo ng mga ballad, ako naman for the ballad naman ako. Kasi... mga AGs, as in, lumang singer. Pero mga Claire Fuentes. Grabe ka naman. Hindi naman ako gano'ng katanda. Yung AGs, guys, oo. As in, kasi yun, yung... Ano ba mga uso na mga Filipino singers nung time mo? Nung time mo naman. Nung time ko, hindi kasi ako noon mahilig sa... Kung ikaw, mahilig ka sa Pinoy noon, ako, more on talaga ako. Boy band, yan. Westlife. Mga Westlife, Backstreet Boys, A1, yan. Yan yung mga trip ko dati. Okay. Tapos, parang yung mga ballad nga yan, mga Tony Braxton ba? Yung Unbreak My Heart, yan. Say you love me again. Diba? Yan, yung mga heartbreak, yan, mahilig ako sa mga ganyan. Kahit hindi naman ako talaga, alam mo yun, hindi naman ako broken. Parang wala lang, gusto ko lang siya. Tapos, ayan, gusto ko din yung, sa Pinoy pala, yung rock ang gusto ko. Yan, AGs, ganyan. Yan, yes. yung mga trip ko dati. Nahilig lang ako sa rap, siguro nung early 20, Sino yan? Mid to... Mga salbakuta na yan. Salbakuta, gagong rapper. Yan sila. Glock 9 din, nahilig din ako kay Glock 9. Glock 9, the best ka talaga. Ikaw ang idol ko. Ayun. Alam mo na dato sa FYP Glock 9. Pero, alam mo naman. Yes. You'll never know. Ayun, yun yung mga genre ko dati. And syempre, Swiftie all the way. Okay. Swiftie ka rin ba? Sakto lang, oo. Sakto lang. Kasi iba-iba talaga pinapakinggan. Kasi meron pa akong era nung nakikinig ako ng heavy metal eh. Actually ako din. Mga Slipknot, ganyan. Slipknot, mga Killswitch Engage. Cradle of Filth, mga ganan. Lamb of God, mga ganan. So very open kami sa pakikinig ng kahit anong. Same actually, din sa... Kasi ang next na ay TV program and movies. Kahit actually. Pero hindi ako masyadong mahilig sa K-drama. Ay. Doon kami walang intersection. So, totoo lang. Pero hindi naman ako like hardcore. Pero nanonood ka. Enjoy naman lang. Ako kasi, pag nanonood ako, most of the time, ayoko nang may binabasa pa ako. Subtitles. Kasi buong araw sa trabaho nagbabasa ako eh. So, gusto ko pag leisure time na, ito na lang yung gumagana, hindi rin kasama yung mata. Although minsan, ang gusto ko sa Koreans kasi, hindi ko naman sinasabi na hindi ako nakaka-appreciate ng K-drama. Nakapanood naman ako ng mga kilig movies nila. Kasi totoo naman talaga, kakaiba sila gumawa ng kilig movies eh. Iba sila gumawa ng love story. Pero, iba rin sila gumawa ng action at thriller. Tama din naman. Super. Doon ako, yun yung uupuan ko talaga ng mga 2 hours, mga Korean thriller yan. Oo. Ang latest ko na panood ay Oldboy, oh my God. Ay, oo. Yung nagano'n sa'yo. Kaya nakita ko lang din yun sa computer ko na nabulok na siya. Sabi ko, ay, ang tagal na nito, sige, panoorin ko na. Yun. Korean mga thrillers, ganyan. Pero ako talaga mahilig ako sa mga American. Na mga rom-com, ganyan. O hindi, lahat. Yung rom-com hindi masyado. Mas mahilig ako sa mga
yung mga sinasabi na pang matalino na mga sci-fi ganyan. Mukha, hindi mo pigilan. Mga sci-fi. Mga sci-fi, murder mystery, mga ganon, mga basta anything na kailangan mong gamitan ng utak. Yung maganda yung plot twist, basically. True, ganyan. Yung sa akin, ang all-time favorite movie ko ay The Intern. Kasi very heartwarming ang role ni Robert De Niro. Hindi ko pala na-share yung all-time. Ang aking all-time favorite movie, Avatar. James Cameron sa Avatar. The Blue People. Ay, gagi. Akala ko yung Avatar ni M. Night Shyamalan. I'm sorry, I love M. Night, pero hindi ko pa siya napapatawad sa kanyang interpretation ng The Last Airbender. Buti na lang po nakapag-move on kami sa Netflix series na Avatar. Correct. Thank you po, Netflix. Correct. Na-save ng Netflix. Thank you so much. Na-save po nila ang live action. So, pero yun po, yung Avatar na blue, yung mga blue sila na tao. Yun. Basta si James Cameron, yung talaga yung bet na bet ko yung movie na yun. Ako, The Intern talaga. Kasi yung very feel-good movie. Pero mahilig ako din sa mga trailer. Ang ayoko lang talaga horror. Yung horror na na multo. Yung as in multo. Okay. Yung mga zombie. Carry lang yun. Carry. Tapos yung mga thriller, serial killers, ganyan. Tapos, lately na-enjoy ko magmanood ng mga documentary ng mga serial killers. Oo, na-enjoy ko siya. Feeling ko hindi ako makakatulog pag tapos ngayon, kasi diba nabanggit mo yung mga Korean thrillers is very maganda. Merong mangilan-ngilan na Chinese na thrillers na sobrang ganda. Meron ako i-recommend sa'yo. Meron kaming napanood na magandang Chinese trailer na tungkol din sa mga patayan. So yun, ipapapanood ko lang sa'yo. So, itry nyo din. Sa Netflix naman madami niyan. True. Okay. Grabe naman yung favorite subject. Paano na? O sige, subject. Favorite subject and teacher ang next natin. Wala kang favorite subject. Marami akong gusto kasi nun na na naging teacher at naging subject din. Sa akin naglalaro lang talaga siya between English and science. Okay. Wala akong favorite. Wala akong favorite subject. Kasi maski nung nasa accountancy ako, wala akong favorite. Totoo ba? Oo, wala akong gusto. Gusto ko lang parang very napilitan ka. Hindi. Gusto ko lang. Kumbaga, hindi siya nag-spark na, sobrang favorite ko to. Hindi siya ganon. Like yung excited kang pasukan, ganon. Kumbaga, parang gusto ko siya kasi nga part siya ng course ko at gusto kong gawin habang buhay. Pero wala akong... Pero favorite teacher ko siguro nun, si Sir Libaw. Shout out Sir Libaw! Tapos kaya ko siya favorite kasi for a subject na sobrang hirap ituro at sobrang boring. Ang subject niya ay economics, guys. Economics. Tapos, syempre, hindi naman masyadong, noon ako, parang wala akong pakialam sa sa ekonomiya. Walang pakialam. Pero super, super engaging siya pag siya. Tapos, agree. Siya, pag nagkwento siya, layman's. Yung maintindihan mo. Yung economics, gano'n. Pero nakalimutan ko na po, Sir Libaw, sorry po. Pero, sobrang galing niya po. Tapos, rin siya, very cool. True. Na teacher. Advisor ko siya nung 4th year. Ayun, Sir Libaw. Hello po. Sana po masaya kayo dyan sa ibang bansa. Ayun, next. Restaurant. Favorite restaurant. All time favorite na. All time talaga na masasabi ko na babalik-balikan ko Jollibee. Jollibee talaga kami kahit anong mangyari. As in, yun yung unang restaurant na na-introduce sa atin as bata. Yes, kasi, oo. Hindi, saka namin yung kakabit din kasi na childhood memories. True. Childhood memories. Tsaka nung time din kasi na yun, walang competition ng Jollibee. Pasensya lang. At saka talaga, restaurant na pang bata talaga siya. Pang bata talaga siya. So, parang nakakatuwa siya na lahat na lang ng pasalubong, Jollibee. Tsaka walang sawa factor talaga, sa totoo lang. Although aminin natin, medyo nagbago yung quality ng Chicken Joy over the years. Siyempre, tagal na, no? Pero nakaka-happy pa rin naman siya. Nakaka-happy na, every time na, tuwing sweldo, ugali ko yun na, yung shoutout sa Jollibee sa Mind Museum, nandyan ako every sweldo. Kahit ako lang mag-isa, pupunta ako doon, order ako ng super meal, ako lang mag-isa.
nakaka-happy talaga. Naalala ko naman noon, ang Jollibee ay parang reward system namin sa mga ka-dorm ko noon, nung college. Okay. O pag nag-one piece chicken joy na kami, ibig sabihin tapos na yung finals. Tapos na yung prelims. Tapos reward namin yun. Tapos pag medyo mayaman-yaman kami at medyo napadalan kami ng allowance, may Sunday pa yun. Oo, shoutout sa mga ka-dorm ko. Akala mo naman kung dami, Bea, ikaw lang naman yun. Yun. So, yun ang aming treat sa sarili. So, pero as a tita ngayon, restaurant. Favorite. Ang hindi, baka sabihin kasi nila, ang chipipay naman ng restaurant mo. Pero, hindi, ang favorite namin na kainan ni Kit, ng boyfriend ko, ay North Park. Kasi siya, cheap siya na Chinese food, tas masarap. Tapos, ayun, actually, nakaka-happy din naman ang North Park. So, yun, hindi na ako para maghanap-hanap pa ng, syempre, occasional samgyup, ganyan. Pero, pag gusto talaga namin kumain ng madami at masarap at mura, sa North Park kami kumain. Ikaw? Jollibee talaga. Jollibee talaga. As a tita, Jollibee pa rin. As a tita, Jollibee pa rin. Okay. Best friend. Ano to? Favorite best friend? Best friend. Masabi ko syempre, ang nag-iisang Sid ni Bascon yan na Sid. Ayan talaga, Sid. Steak naman dyan. Joke lang. Ayun, yun talaga masasabi kasi ang tagal na namin magkakilala niyan. Nagkakilala kami niyan first year high school. That was 2000, nakalimutan ko na. So more than 2 decades. Doon mo masasabi na talagang hanggang ngayon. At yung contact namin, hindi lang siya yung hindi lang siya yung hi, hello. Talagang merong regularly na nagkikita kami, ganyan. Nag-update kami sa buhay ng isa't isa. At ang dami namin pinagdaanan yan ni Bes. So, yeah. Okay. Sa akin naman ay si Attorney Jacqueline Arenas. So, ang difference namin sa inyo, kunyari lagi kayo nakikita, kami ni Jackie very once in a blue moon. Hindi naman once in a blue moon, pero hindi kami always nagkikita at always nag-uusap. Pero kami yung friends na okay lang kahit di kami mag-usap. Basta alam namin low maintenance friends. We're part of each other's lives. Ayun. And pakalayo naman kasi. Lumipat ng lipa. Ewan ko dyan. Mga desisyon niya sa buhay. Pero yon, siya ang best friend. Last na tell me about yourself ay motto. Ajinomoto. Mga anong motto mo? Ikaw muna. Ako, nag-isip ako. Time is gold. Hindi. Wala rin ako maisip na motto to. Siguro, one step at a time lagi. As a person na overthinker, kailangan kong i-remind yung sarili ko lagi na isa-isa lang, hindi mo kaya lahat. Tapos yan sasabihin ni mama, yun na naman, sabihin ni mama pag naiiyak na ako sa kanya, hindi mo talaga kaya yan. Wow, thank you, ma. Pero siyempre sabihin niya, dapat kasama mo si Lord. Well, tama din naman. So, yun ang motto natin in life. One step at a time with Lord. With the Lord. Yung dinagdagan eh. Oo nga, late na tayo. Nasa first part pala kami yung next na lang. Natapos na natin yung first part. Natapos na natin yung first part. Share ko muna yung motto ko bago kami Ang motto ko ay, to live is to overcome. Ito yun. Hindi nakikita nyo ba sa frame? Basta nandito siya sa ko. Vivere est superare, to live is to overcome. Yung, hindi yan para sa akin kasi, as proven by the 36 years na ako'y buhay, it's an endless cycle ng paghihirap ang buhay. Parang, mahirap yan palagi. And to live is to overcome those difficulties every single time. Tama. So, ayun. With that. Hindi, kasi naubusan na tayo ng oras. Pero at least, meron tayong sa next episode, ang tatahakin na natin ay yung mga childhood crush namin. Yung mga confidential na mga tanungan. At sana maabutan natin ng testimonial to each other. With that, we are ending this episode. Yes! Sana na-enjoy nyo, please. Please. Sana ma-enjoy nyo. Pero kung hindi naman, okay lang din. Kasi we are people pleasers here. Pero that's it. Thank you so much. Bye guys. See you sa next episode. Thank you. Bye. Nice. Tara na.